Niini karong higayon makapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo o sa ato ang pagpamalandong karon atong tutukan ang ato na usab nga tan-awon lakpit sa pagtan-aw ang ato nga mga kabataan. Kumusta ang spirituality in our youth? Spiritually in youth. Kumusta ang ato nga mga pamatanon? Now, ang usa ka Diosnon nga mga ginikanan or mga Diosnon nga mga ginikanan and ato mga churches are naturally concerned for their youth, growth, and maturity. Kung ang ginikanan adunay paghigugma diha sa Ginoo, concern diha sa mga butang nga iya sa Ginoo, surely ang iya usab ka concern, ang iyang handom nga ang iyahang mga kabataan, ang iyang mga anak, magtubo pod sila, no? Mag-mature pod diya sa spirituanon nga aspect. Og the same sa ato ang mga kasimbahanan. Ang ato mga batan-on nga gitawag nga pag-asa ng bayan. Of course, dili ka na ma-realize, dili ka na ma-materialize kung ang usa ka batan-on walay pagkahadlok, wala magtubo, or wala siya kabang kaagan mahitungod sa mga butang nga iya sa Ginoo. As godly parents, ikaw makasabot ni ini. Ang ato mga kasimbahanan, makasabot ikaw ni ini. Nga ikaw adunay concern, interest para sa spirituhanong kinabuhi sa inyong mga kabataan o sa ato ng mga kabataan. Butang nga maugyod ang handom sa mga matag-usa even sa atong kapanahonan karon, especially ani kita ni ining medyo lisod na kaingkentangan sa atong kalibutan. They want and pray that their children will grow to love and to serve the Lord faithfully. Wala ko kadungog, wala ko kabalo na ay ginikanan mga godly parents nga dili ang ilang kalipay nga ilang mga anak makita nila nga nagapangalaga diha sa Ginoo. In opposite to that, ang mga ginikanan ng mga Diosnon, kung ang ilang mga anak wala nagapangalagan nga matinumanon diha sa Ginoo, wala ko kakita nga nagmalipayon sila. In fact, ang mga parents o mga godly parents, sa dihang makita nila ilang mga anak nga ning suway sa dalan sa pagpangalaga diha sa Ginoo, sila nagakaguol gayon o nagakonsumisyon, no? Kaya mao kana siya even sa ato nga mga churches, sa mga pamatan-on nga makita nato nga wala gyud nagasunod diha sa pag-alagad sa Ginoo. Makita nato na kulang, aduna gyud kulang diha sa ilahang mga kasing-kasing, ha? So mao kana siya ang ato makitaan karon. And pangutana karon, should they expect their youth to be spiritually minded, especially as they go through the period of adolescence and are confronted on every side by immorality and materialism? Ato makita nga mao kana siya ang ato ang pangutana, dako nga pangutana sa atong kinabuhi karon. Ang ato nga mga batan-on, makalikay kaya sila? Mao kini even ako personally, or even sa tanan mga ginikanan nga ako ma-encounter, adunay kahadlok. Unsa ka gini akong anak kung magdako na siya, unsa ka ni ang iyang maagian kini nga mga pagsulay, mga tentasyon sa kinabuhi, unsa kaya ang mahitabo kaniya? Ang tawag sa kalimutan nga nagabira palayo sa Ginoo, unsa ka ang impact niini nga sitwasyon diha sa kinabuhi sa akong anak? Ana ba kini nga desire, ana ba kini nga kahadlok, ana ba kini mga pangutana diha sa imong kasing-kasing? Now, the question is it possible for the youth to be spiritual? Posible ba nga ang atong mga pamatan-on diha sa atong panimalay, diha sa atong simbahan? Posible ba nga sa ilang kabatan-on mahimo silang spiritual or mag-grow sila, mag-mature sila spiritually? Posible? Is it possible? Siguro, aduna kay tubag base sa imong nakita, base sa imong experience.
Pero atong tan-awon ang pagpamalandong din sa balaang kasulatan nga muhatag usab kanatog linaw. Is it possible for the youth to be spiritual? Yes, of course. Possible. For many have shown it is possible. Kay ato makita higala mga ehemplo, mga example, especially din sa balaang kasulatan, makita nato nga naagyoy even before makita nato na ay mga pamatanon nga naging faithful, nag-grow, nag-mature diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Examples from the Old Testament at makita, there was Joseph resisting fornication. Naa si Joseph in the Old Testament, especially in the book of Genesis chapter 39 verse 7 down to verse 10. Adunay Joseph nga nakatilaw o nakatesting o tentasyon sa kinabuhi. Pero si Joseph ingon nga nag-mature diha sa Pangginoo, nag-grow siya spiritually. Makita na to nga si Joseph able siya nga naka-resist sa fornication nga posible gi-offer kaniya sa kalaban. So, kung nagabasa ka higala, makita nimo kini nga story, makita nimo kining actual nga account. There was Joseph resisting fornication. And take note, friends, niining panahon kanato karon, grabe rampant kay kini nga maong problema. Rampant kini nga sitwasyon karon. Mura na lang og dula-dula, mura na lang og walay bili kini mga butang. Pero atong makaplagan din sa balaang kasulatan nga naay example, naay modelo. Dili sila Diyos, pareho ra sila kanato. Pareho ra pud sa atong mga pamatan-on karon. No? Mao kana siya ato makita dinhi. Dali lang kana, there was David also fighting for God's honor. Kung imong tan-aw ni Gala, si David wala siya ning sikat nga tiguang na siya. Ning sikat siya sa pagpangalagad sa Ginoo, sa iyang trust sa Ginoo, sa iyang loyalty sa Ginoo. Nag-start kini sa iyang nga early age. Batanon pa si David. Though of course, we don't say na perfect si David. Wala po naging perfect si Joseph, I do believe. Pero ato makita nga nakitaan sila og mga kwalidad sa kinabuhi. Nga nakabarog sila, nanging example sila kung paano mag-alagad sa Ginoo, paano sila magpakdayag, paano sila ipakita ang pagkamatinud-anon, pagiging loyal diha sa Ginoo. Kung ibang tan-aw ni Gala, there was David. Nag-start siya at his early age. Og hangtod nga nagdako siya. Though of course, nasipyat si David. Pero, kita mang tanan nagkamali. Pero ato makita nga naging example si David even sa iyang early age. Sa iyang pagkabatanon pa. And also there was Daniel choosing not to defile himself. Makita na to si Daniel. Usa siya ka good example, model sa mga pamatanon nga posible di ay na ay pamatanon nga matawag na to nga spiritually matured o nagatumbo siya normally sa spiritual nga aspect. Dili day ta makaingon nga batanon pa man gud na siya. So malay mo pagkatigulang na niya, paidaran na siya, mag-faithful na siya, maging loyal na siya, maging matinud-anon na siya sa pag-alagad sa Ginoo, malay mo, maabot na. Anyway, pwede man siya. Pero, ato makaplagan nga mas maayog yun nga batanon pa ang atong mga anak, ang atong mga young people diya sa simbahan, nga matudluan na sila, matutukan sila, o mag-engage sila diya sa buluhaton sa Ginoo at early age. Kaya nga naman, in fact, ang pulong sa Ginoo nagpakita ka nato nga naa ay kini nga mao nga mga example, no? Makitaan nato kini. There was Shadrach, Meshach, and Abednego refusing to worship an idol. Kung magisgot ka og sa ilang event, sa ilang experience din higala, dili basta-basta kini nga experience. Grabe ang pressure
during their time. Kung imong tan-awon higala, kung ibutang na to sa panahon karon, lisod kaayo sundugon, lisod kaayo imitate ang ilang nabuhat. No? Kung ma-experience na to kini nga naman, grabe ang pressure ni ini nga panahon. Nagkahulugan o kinabuhi ang katumbas. Pag-refuse nila na di sila mo-obey sa command sa ilang mga labaw during this time. O gipangitaan silang bikil, pag masayop sila, patay sila. O maukining na experience ni Shadrach, ni Meshach, o ni Abednego. Pero ato makita, tungod sa ilang loyalty, sa ilang spirituality, makita na to, they were able to refuse to worship their idols during this time sa ilang lugar nga gidala sila sa ilang mga kalaban. Wow, ato makita igala na adi ay posible na kini nga maanaa. Na kumusta pangutanon nato igala diha sa ato ang mga kasimbahanan. Bakit ano man nato kini mga young people nga nagbarog for the glory of God, naging loyal diha sa ilang pagpangalagad sa Ginoo, nagabarog nga nagadepensa o dili nagapakaulaw diha sa dungog sa atong Ginoo. Or kumusta ba ang atong mga pamatanon? Now, this young man atong nabasa karon displayed their faith and fortitude in their service to God, which is pwede gid kaayong mahimong ehemplo, pwede kaayong mahimong example sa matag usa, labi na sa mga pamatanon nga sila matudluan, sila mahasa diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Di lang sa Old Testament example sigala nga atong gipakita karon. There are also examples from the New Testament. So kung imong tan-awon higala, bisan asa nga era o bisan asa nga kapanahunan, makita nato nga naa gid ay kini. Pwede gyud nga maging faithful, pwede sila nga mahimo nga matinumanon, loyal and masaligan diha sa buluhaton sa Ginoo. Sa New Testament, there was Mary who found favor with God and rejoiced in Him. Makitaan nato igala nga naa si Mary started sa iyang early age. Si Mary nakitaan na og maayong kwalidad sa iyang pagkinabuhi, pag-alagad o sa iyang pagkamatinumanon diha sa Ginoo. In fact, ato makita nga si Mary nagakalipay diha sa Ginoo ug ang Dios usab nagakalipay diha sa iyang pagkinabuhi. Ha? Mao kada siya tumakita kung basahon nimo dinha sa Luke chapter 1 verse 30 and dito sa verse 46 down to verse 50. We have no time sa pagbasa ni ining gala, pero gihatag nako diha kanimo ang passage aron pwede pud nimo research diha sa imong Biblia. Ato makita nga si Mary dili to siya automatic sa iyahang edad nga nagakalipay sa ang Ginoo sa iyaha. At that moment nga gi-declare sa Ginoo nga magburos siya, pinaagi sa balaang espiritu sakay Jesus ingon nga nagpakatao din sa kalibutan. Kundili at early age si Mary makitaan na nato nga nagakalipay ang Ginoo the way siya nagkinabuhi. Busa higala, encourage na to atong mga young people. Ayaw hulata nga magtanda pa ka, matigulang na ka, matured na ka sa edad, moabot na ka 50, 60 anyos, ay pa ka maging faithful. No? Kaya na ay mga example sa Bible nga pwede di ay ang batanon makitaan o maayong ehemplo sa pagmangalagad diya sa Ginoo. Not only Mary, there were little ones whose faith and humility was praised by Jesus Christ. Kung imong tanaw ni gala diya sa Matthew chapter 18 verse 1 down to verse number 6, makita na to kini nga mga account nga even ang mga disipulo ni Jesus Christ na rebuke ni Jesus Christ nga naman di sila gusto nga ang mga batanon magduol kay Jesus, mag-serve kay Jesus. Pero ato makita nga kining mga gagmay nga mga kabataan or mga pamatanon at
atat nga magduol ngadto kay Jesus, mo attach diha kay Jesus Christ. The only thing, ang mga disciple ni Jesus Christ during this time, ginapugnan sila. That's why nag-rebuke sila ni Jesus Christ o giingnan sila ni Jesus Christ. Ayaw nyo pagpugni ang mga pamatanon o mga kabataan nga magduol kanako. Kay gipakita ni ining mga pamatanon nga naa ay sila kapasidad maging faithful, maging loyal diha sa Ginoo. Og nagakalipay ang Ginoo, of course, sa ilahang mga attitude during this time. Higala, atong i-check ang ato ang mga papatanon sa atong panimalay. Kumusta ba? Nagbarog ba sila nga makalipay diya sa Ginoo? Not only Mary and little ones, but also there was Timothy, who despite his youth was to be an example to others. Makita na to higala according sa background na si Timothy nag-lead siya sa simbahan, usa pa siya batanon pa siya, dili pa siya naan niya ng edad nga matawag nato belong siya sa tigulang na, no? Nagapangalagad si Timoteo, nag-start siya sa iyang pagbatanon pa. In fact, of course, sa pagtungod kay siya batanon pa, maron medyo naa siya kaba, naa siya kahadlok, naa siya alanganin siya kay nganuman batanon pa siya o mag-lead siya sa simbahan nga ang mga miyembro, mga tigulang na. Wa pa siya na tao, wa na miyembro ng daan ning natawhana. So that's why nga si Timothy, grabe ang pag-encourage kaniya ni Apostle Pablo. Ayaw pagkadlok, padayon, wali ang pudong, pakita ang imong kaugalingon, nga example ka. Do nga batanon pa si Timoteo. So mao ka na siya ato makita higala mga examples in the New Testament nga dili day imposible nga ang batanon or ang mga batanon nato dili sila makitaan o kinabuhi nga nagbatinumanon diha sa Ginoo. There is certainly room in God's kingdom for the service of our young people. Diha sa atong panimalay, ato gyud nga pangayoon sa Ginoo, atong ampuan sa Ginoo, ug atong tabangan ang atong mga pamatanon nga maging close diha sa Ginoo, magpangalagad sa Ginoo, magbatinumanon sa Ginoo, maging faithful diha sa Ginoo, maging loyal diha sa Ginoo. Mao gani nang ginagasulti daghan kay mga passage sa Bible, no? Al instructions para sa mga parents. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Bata pa sila, tudluin na sila, giyahi sila sa pagpangalagad ng magbatinumanon, tinuod, sincero na pagpangalagad diha sa Ginoo. Kay kung sila magiyahan, sila matudloan, magkinabuhi sila, maging able sila nga magbarog sa pagpangalagad sa Ginoo, hangtod na sila magakatigulang, dili sila mo siparar, dili sila mo kang-ah, dili sila mo undang sa pag-alagad sa Ginoo. It's because ato silang nagiyahan, ato silang natudluan, ato silang napalig-on tungod sa giya sa balaan nga kasulatan, uban sa tabang sa balaan nga espiritu. Higala atong hinumdumon nga ang atong Dios nagkakalipay gayon usab sa pagpangalagad sa mga pamatanon diha sa atong panimalay. Pag maging faithful ang atong mga pamatanon, mag-enjoy ang Ginoo, magakalipay ang Ginoo sa ilang pagkinabuhi. There is certainly room in God's kingdom for the service, loyalty, faithfulness of our young people diha sa ato nga mga churches. But the question is, what about you today? Kumusta ka karon higala? Ikaw batanon, ikaw young people, kumusta ikaw? Are you demonstrating your faith, your loyalty, and service to God?
Nagpakita ba ka, nga ihemplo ka? Nagkinabuhi ka ba? Nagpangalagad ka ba sa imong Ginoo? Nagpadayag ba ang imong pagpangalagad na naging loyal ka sa Ginoo, sincero ka sa Ginoo, honest ka sa Ginoo? Kumusta ka, higala? Kumusta ka, batanon? Kumusta ka, young people? Hinaot pa nga ang mensahe karon nga buntag adunay kapasidad nga motalab diha sa imong kasing-kasing. Spiritually in youth, the question is it possible for the youth to be spiritual? The answer is yes, of course. For many have shown it is possible. Daghan kayo. Examples from the Old Testament, and there were examples also in the New Testament. And I do believe nga even sa itong panahon karon higala, pwede kini siya, ikaw batanon, itugyan ang imong kinabuhi, ihalad kini sa Ginoo. Then magakalipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. At the same time, even diya sa imong panimalay, mahimo kang good example for the glory of our God. Hinaot nga ang Diyos magapanalangin siyang pulong mag-aampo kita. Amahan, i-bless ang tanan nagapaminaw karon. This I pray in Jesus' name. Amen.